Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli nyo na namang makikita itong kalahating milyon na owner type jeep. Matapos na kami pahirapan ito sa dami ng mga naging problema din na aming inayos dito po sa owner type jeep po na ito. Ngayon ay narito na siya. Kukunin na ni Kuya Dario bukas, i-release na namin dahil natapos na namin yung napakaraming problema po na yon. At isa-isahin ko po sa inyo kung ano yung mga inayos namin dito sa kalahating milyon na owner type jeep na ito. Ngayon, hindi ko malaman kung ano bang tawag dito. Ito ba yung Tamiya? I-correct nyo nga po ako kung yun ang tawag dito, yung Tamiya na yan. Pero para sa akin, ang tawag ko po dyan ngayon ay si 500,000 na owner type jeep na si Tamiyak. No? Tamiyak, iyak po talaga si Kuya Dario dito dahil sa laki ng nagastos po niya dito po sa OTJ po na ito. Isa-isahin namin kung ano yung mga naging problema, ipapaliwanag ko po sa inyo at kung ano yung mga pinalitan namin pyesa po dito. Sige nga Al, start mo muna at idalin mo dito dahil iyan po i-change oil pa namin bago i-release kay Kuya Dario Cruz. Ayan. Woo! Ingay, no? Sige, abati mo rito. Ayan na. Ingay, oh. Ha? Sige. Ito po ay wala nang sinok. Dati kasi pagka ito, nirevolusyon mo, pag binitawan mo yung accelerator, sinisinok. Sige nga, revolusyon mo nga. Sige. Sige. Sige, revolusyon mo. Yan, sige, dito. Sige. Yan. Okay, mga kapatid, maingay siya. Ipa-switch off ko na yung engine para ito po ay may change oil na. At ipaliwanag ko po sa inyo kung ano yung mga naging problema po nitong Tamiyak ni Kuya Dario. Patayin muna. Okay, kailangan ko ng assistant dito. Christian, iangat mo nga. Ayan, ito na po ang makina niya, mga kapatid. No? Ito po ay twin cam, 20, kasi ito po ay naka 20 bulbs. No? 20 po ang barbula nito sa loob ng makina. Napakagandang makina nito. Ito yung tinatawag na black top, no? Pang Toyota. Talagang ito ay mamahaling makina. Kaya siguro, naging mahal din ang halaga nitong Tamiyak po na ito. Kapapalit ko lang ng battery dahil yung battery na dala-dala dati ni Kuya Dario dito ay hindi na po talaga siya kumakarga ng maayos. Ngayon, meron pa kaming additional na gagawin dito, Kuya Dario, kasi palaging kinakalawang ang nito, ang spark plugs. Kinakalawang talaga. Bakit kaya kinakalawang? Ibaba mo nga muna, Christian. Ayan. Ito po kasing hood niya, ayan, yung hati na yan, okay, pinapasok ng tubig. Kaya yung tubig na yon, kapag ka nakapasok dito, sa hood nito, tumutulo po ngayon dito. Ayan. Okay lang kung may garahe, no? Walang magiging problema. Pero dahil sa tumutulo siya doon, pumapatak dito yung tubig na yon at palagi pong kinakalawang yung mga spark plugs. Buti na lang, hindi siya katulad ng ibang mga makina na kapag ka pumasok ang tubig, tulad ng mga Toyota Wigo na yan, ay nahihigop ng intake, kaya kumakatok dahil nababaluktot ang kanilang connecting rod. So dito po, sa owner type jeep na to, nung ito'y binlag ko ng mga nakaraan noon, napanood nyo po talaga na yung mismong wiring harness niya ay inayos namin lahat ng koneksyon. Mali-mali po talaga lahat at yung iba hindi gumagana dahil pinutol lang. Yun po ang kahirapan ng mga ganitong assembled na mga sasakyan kung hindi talaga maalam yung maglalagay ng makina mo at mapaandar lang nila, talagang sasakit ang ulo mo. So, yun ay ibinalik namin, yung mga wiring harness na yon, ginamit namin yung application diyan sa Google, yung Carmin, buti na lang nandoon yung makina nito. Kaya po naibalik namin yung karamihan ng mga koneksyon ng wiring harness po nito. Isa pa sa mga inayos talaga namin dito, mga kapatid, yung kanyang suspension. Alam nyo, yung mga welding ng mga hanger na mga molye nito, talagang ispat-ispat lang. Nasa isang malaking pagkakamali, halimbawa mailubak mo yan, talagang makakalas lahat ang mga molye nito at napakadelikado talaga. So yun, inayos namin yan. Nagpalit talaga kami ng mga brand new na molye. Ito, pakita mo Glenn. Tignan mo po. Ayan, mga brand new molye po ang inilagay namin dyan. Nakakahiya naman.
doon sa nagbenta nito kay Kuya Dario, dahil lahat ng mga pang-ilalim na nakalagay dito, talagang wala na, mga sira na talaga. Sa kabila nung 500,000 po yung bili niya dito po sa owner type jeep na po na to. Hindi na nga ito masasabing OTJ, kaya ang tawag ko po dito ay tamiyak, dahil talagang iyak po yung may-ari nito. Ngayon, hindi tumino ang takbo nito dahil nung ito ay dinala kay Kuya Dario, sira din po ang transmission nito. Kaya ito na po yung pinaka-transmission niya, no? Yung pinaka-gitna, pinalitan na po namin ito. Sirang-sira po kasi ito. Yan. Ngayon, yung pinaka-bell housing, yun ang iniwan namin dahil yung bell housing nung kinuha ko, magkaiba po kasi doon sa bell housing po nito. At malamang nandyan lang yung bell housing niyan, pero ito, yung pinaka-transmission niya. At dahil nga po sa napakahirap talaga na mag-repair nung inassemble lang, yung diagram niya, yung harness niya, wala kang mapagkukunan talaga. Yung makina na to galing sa mga kotse, inilipat sa ganitong klaseng sasakyan na hindi na napagana. Yung mga importanteng sensor, yung mga importanteng gauge, hindi na po napagana yon. Ano ba yung langis na gagamitin natin? Pakita mo nga sa akin. Yan. Bago natin ituloy-tuloy yung ating vlog, ito po ay gagamitan ko na, ayan, ng Eni. Suot pala ni Al, no? Eni lubricant. Ito po ay 5W30. Fully synthetic po ito. API-SP. Ito po yung pinakabagong langis na meron sa market. So ito pong Eni fully synthetic, napakaganda pong langis nito. Yun ngayon ang gagamitin natin dito po sa makina. Nito pong owner type jeep na to na si Tamiyak na black top ang engine. Ngayon, marami po kaming pinalitan dito. Nako, sa totoo lang, kung hindi ka talaga magtsatsaga para ayusin mo yung makina na to, at kung wala kang background or experience sa mga ganitong klaseng makina, hindi mo to maaayos. Mahirap lang hanapin ang pyesa kasi nga po, nagpalit din po kami ng distributor nito. Dahil po sa laki ng engine nito, yung nakakabit sa kanyang distributor ay hindi yung original niya. Kaya kinakapos ang kuryente. Ngayon, nagpalit kami ng distributor. Napakahirap hanapin kasi pag kinuha mo yung ganitong distributor sa isang makina na halimbawa, nandyan sa Banawe, ay parang tinanggalan mo na ng buhay yung makina na yon. Kaya po talagang pakiusapan pa para lang makabili ng original na distributor po nito. At ito na nga po yun. Nagpalit din kami ng igniter. Ayan. No, kasama po ito doon sa 500,000 na binayaran ni Kuya Dario. Tapos, yung fuel pump niya, ang liit. Para sa isang malaking makina, kailangan din niya ng malaking fuel pump para talagang maibigay yung gasolina na kailangan. Kaya nga nung una tong binlag ko, kapag ka talagang itinotodo mo ang revolusyon, bumabagsak siya, gumaganon lang kasi kinakapos na po yung pasok ng gasolina. Dito po, ayan o, tignan nyo naman yan. No? Para siyang may individual carburetor. Bawat intake niya, hiwa-hiwalay din. Kaya ito po ay kinakalibrate din yan para magpantay-pantay yung higop ng hangin papasok doon sa intake manifold. Nagpalit din po kami ng filter. Ngayon, yung mga hoses nito, isa pa yan. Yung mga vacuum hose, ayan, tulad nito, yung mga vacuum hose na yan. Dahil nga po sa ito ay walang pinagmulan, no? Itong pinaka-diagram, itong pinaka-setup ng engine na to, pag bumili ka kasi ng makina sa mga Japan surplus, bahala ka na. Yung mga hose dyan, yung mga linya ng mga tubo na yan, kung hindi mo yan alam kung saan ikakabit, bahala ka na dyan. Kaya nga dapat ang talagang mga gumagawa nito, nagko-convert nito, ay kabisado nila yung makina para hindi naman mamroblema yung may-ari, yung bibili. Kasi kalahating milyon Di ba mga kapatid? So, yan ay inayos pa namin, yung mga hoses na yan. Talagang naghanap pa kami ng katropa na mayroong black top na engine para lang talagang malaman namin kung saan nakakabit yung mga importanteng hose na yan, yung vacuum na yan. Sa gasolina, mga kapatid, na engine, sa digasolinang engine, napaka-importante ng vacuum. Kasi, yun nga lang, meron kang isang hose na hindi nakakabit dyan, manginginig na makina mo Hindi nagaganda ang minor mo. Parang karburador. Ang karburador, mga kapatid, kapag tinakpan mo yung pinakaibabaw at humihinga siya, tumataas ang minor, ibig sabihin, may singaw yun na hangin, na vacuum. Ganun din po dito, kapag yung mga vacuum hose na yan ay hindi mo mailagay sa tamang suksukan, sa tamang kakabitan, magluluko din po ang makina nito. So lahat yan, inayos namin yung mga vacuum na yan at kaya po kami nagkaroon din ng napakahabang panahon dito
para lang maiayos. Naghanap pa talaga kami ng katulad na makina nito para talagang ma-correct namin yung koneksyon, yung mga kinakabitan po ng mga vacuum na yan. Ngayon mga kapatid, ito pa. Ang isang talagang plano namin ni Kuya Dario dito ay itong mga pedal niyan ay aayusin namin dahil nga po sagad na sagad yung kanyang paa, yung kanyang hita dito sa manibela. At dahil nga po sa hindi na po ito magagawa ng paraan, dahil nga po yung chassis nito ay sagad na rin. Ito pong flooring na to, nakadikit na po yan sa chassis. Wala na po akong maibababa dito. Kasi ang ginawa nilang design dito para magmukhang maganda at magmukhang lowered, yung body talaga, ibinaba nila. Halimbawa, ito yung chassis, dapat ang body nakapatong sa kanyang ganyan. Ang ginawa nila sa body, ito yung chassis, ibinaba nilang ganun. Kaya po ganyan ang nangyari. Kaya ang flooring niya nandito. Kaya kung ikaw ang magdadrive ng owner type jeep na katulad nito, kung katulad ko na merong rayuma, nako hindi ka tatagal. Sasakit talaga ang likod mo dito. Yun ay hindi ko na nagawa ng paraan dahil nga po bangga na yung chassis. Pero ito namang mga gauge nito, kung nakikita nyo pa, yung mga gauges niyan, lahat naman po yan ay nagsisiga na pa. Susi natin. Ayan. Okay, tingnan nyo po, lahat yan ay gumagana pa. Pati ito, nailipat ko na rin to ng posisyon. Dati kasi yan ay nandoon sa baba lang, so inilipat na po natin. Isa pa sa nagpamahal ng presyo nitong Tamiya po na ito ay itong kanyang upuan. No, ito po kasi kanyang upuan, original naman po talaga ito na Recaro seats. So ito ang alam ko, nagkakahalaga to na kung hindi ako nagkakamali yung talagang genuine or legit na Recaro seats ay nagkakahalaga ng 40 to 60,000. Yun po ang sabi ni Kuya Dario, original daw po ito. Kaya siguro dumagdag yun doon sa presyo nito na napakamahal po talaga. Ngayon mga kapatid, maganda naman yung pagkakagawa nitong sasakyan na ito. Talagang mabilis, very powerful. Kaso ang isang malaking problema pa dito ay kulang naman to sa mga safety features niya. Wala itong airbag, wala itong tamang seatbelt na magagamit mo kasi yung seatbelt niyan ay yung talagang nakakabit lang dito sa Recaro. Ayan. Hindi ko alam kung gaano to ka-reliable. Pati yun doon, Takata seatbelt. O yan, ang Takatas, kilala yan sa mga airbag. Kaso lahat ng kanilang mga airbag ay ni-recall yung Takata. Ngayon, hindi ko alam kung itong Takata seatbelt na yan ay magiging effective or talagang gagana sa panahon na kailangan mo. Yung ikaw talaga ay madidisgrasya na, mababangga ka. Ngayon, isa pa sa malaking problema dito, pasok ka rito ng konti Glenn, medyo madilim na po kasi tayo. Halimbawa, nagkaroon ng aksidente, wala man lang safety na pwedeng sumalo sa'yo at talagang ikaw ay uuntog dito sa windshield, uuntog ka dito sa mga stainless na yan, kung talagang malakas na malakas, yung impact, napakadelikado talaga. Ngayon mga kapatid, isinasama ko ito sa vlog po na ito para naman makarating kay Kuya Dario na sa sobrang powerful ng engine mo, sobrang gaan ng body mo, at ang preno mo naman ay hindi ganun ka reliable dahil unang-una wala kang ABS. Kasi pagka walang ABS, yung mga preno na yan, kung ano yung lakas at hina niya, ay hindi yan magpapantay-pantay sa panahon na ikaw ay mag-sudden brake. Sa ABS kasi pag nag-sudden brake ka sa anti-lock braking system, papantayin nung ABS mo yung kapit ng mga preno para hindi ka magpaikot-ikot, hindi ka mag-skid. Kung kinakailangan lahat ay palakasin niya, pantay-pantay yun, at ikaw ay hihinto ng tama, at kung hindi naman talaga kakayaning makahinto pa, hindi magiging ang impact mo ay napakadelikado. Pero siyempre kapag disgrasya talaga, aksidente, wala tayong masasabing makakaligtas ka dyan kung talagang grabe yung impact na mangyayari. So ito walang ABS, tapos sobrang lakas ng iyong makina, hindi naman ganun kalakas ang iyong preno. Kuya Dario, ang sabi mo sa akin kanina, bago man lang bumalik ka sa Australia, ay gagamitin mo naman muna itong owner type jeep mo, itong si Tamiya, mag-iingat ka lang. Kasi ito, kapag ikaw talaga ay bumangga dito at sobrang bilis ng takbo mo, baka hindi ka buhayin nito. Sana naman, wag mo itong gawing pangarera. Okay na yung itsura niya, okay na yung makina niya, napakaingay ng tambucho kapag ka nire-revolusyon mo. Ngayon na naayos na namin ang takbo nito, gamitin mo lang ito ng light, gamitin mo lang ito na pang-forma, itong si Tamiya mo. Isa pa sa nagpadagdag din ng pagkamahal ng sasakyan na ito,
ay yung kanyang mags, pati yung kanyang gulong. No? Maganda naman yung inilagay nilang mags para talagang bumagay dito po sa Tamiyak po na ito. Pero ito po kasing unit na to, itong OTJ na to, hindi naman to brand new na inassemble. Ito po ay nirebuild lang. Meron na to talagang dating registration, meron ng dating may-ari, nirebuild nila, inayos nila yung forma, at syempre pinaganda nila yung stainless nito. Kaya lang, bumibigay yung mga hinang niya dahil ganito talaga sa stainless. Yan, tulad nito, bumigay na to. Yan, kita ba Glenn? O, ganyan po talaga sa stainless. Tapos may portion ng kalawang dito. Tignan ko kung matatanggal pa natin yan. Pero itong bumper nito, kami na po ang nag-ayos nito. In-extend namin ng konti doon dahil nga itong hanger ay bumabangga yan. Yan, nakabangga dito yan. Kaya itong pinaka-bumper na yan, in-extend namin para mas maging maganda yung lapat ng molye. Inassemble nila to, basta bahala na lang siguro kung ano yung dating forma, kung ano yung dating pagkaka-install ng mga molye na yan, yun na lang ang kanilang ginawa. Ang hindi nila nakita doon ay talagang napakadelikado rin yung pagkaka-mount ng mga molye po nito sa harapan. So ngayon, ito ay nakamolye. Ang molye nito ay Pinoy pa. O yung mga nakakagamit ng Pinoy na sasakyan noong araw, yun ang ginamit na molye dito. Sigurado ito matagtag. Kaya kung ikaw ay sanay sa iyong mga kotse, sa iyong mga sedan na masarap sakyan, kapag ikaw ay gumamit nitong Tamiyak na ito, iiyak ka rin sa tagtag po ng suspension po nitong OTJ na ito. Karamihan ng mga accessories ito ay galing talaga sa online. Tulad na lang ng mga headlights na yan. Ang problema lang sa mga headlights na yan, ako rin gumamit yan doon sa Pajero ni Sargento. Hindi naman tumagal ng 2 taon. Lumabo na siya, nanilaw na kasi plastic lang to. Kaya ganun din ang mangyayari dito. Kapag sa tagal ng panahon na gagamitin mo, siguro 2 taon, 3 taon, magpapalit ka na naman ng headlights. Ngayon, meron pang isang problema si Kuya Dario dito kasi napakahigpit na ngayon ng LTO. Ito po kasing plate number nito ay temporary plate lang at wala pa yung talagang nanggaling sa LTO. Kaya Kuya Dario, pagkuha mo nito bukas, hanggat maaari sana, umiwas muna kayo sa mga nanguhuli dahil napakadaming LTO ngayon na nagkalat sa lansangan dahil nga doon sa kanilang operation na manghuhuli ng mga e-trike, e-bike at saka marami pa yung mga colorum, baka ikaw ay maispatan at ito ay ma-impound. So, kung ito sana ay gagamitin mo bukas at i-release ko na itong sasakyan, baka pwedeng ayusin mo muna yung duplicate plate number nito, yung talagang galing sa LTO. Kasi ito ay hindi galing sa LTO, magkakaproblema ka po talaga dito kapag ikaw ay napara. Hindi ka gagamit na imbudo? Hindi ka pasmado ha? Baka mamaya tumapon niya ang ating langis ha? O sige, tingnan natin kung hindi pasmado to. Sige, ayan na, lalagyan na po natin ng langis itong ating Eni. Aba, oo nga hindi pasmado. Ang alam ko, 4 na litro lang to. Ha? Pag naisalang mo na yung 3.5, magsukat ka muna. Kasi itong mga ganitong gasoline engine, hindi naman talaga lumalampas ng 4 liters. So, ilagay mo muna yung 3.5, tapos magsukat muna tayo. Ha? Yan mga kapatid, ginamitan natin to ng fully synthetic na Eni, iSynth. Yan po ay galing din po ng Europe. Made in Europe po yung langis na yan. Kaya talagang napagkakatiwalaan natin. Mahirap kasing gumamit ng mga langis na hindi talaga kilala at baka makasira pa tayo ng makina. Ito po ay modelong langis. SP po yan. Dati yung nakaraan natin ay SN. Ngayon ay dumaan na tayo doon SN. Ganito po kasi yan, ABCDFG. Alphabetical po yan eh. So SL, SN, ngayon ay SP. Yung SP po na yan, yan din ang ginagamit sa mga modernong engine po ngayon ng mga sasakyan, ng mga digasolina. At kasama nga po yung mga ilsak na yan. Dahil nga po, iniiwasan nila yung low speed pre-ignition. Ngayon, pwede bang gamitin yung mga modernong langis sa mga lumang makina? Pwede po. Lahat po yan ay mag-aalaga pa ng makina mo para lalong tumagal ang buhay ng makina mo. Kasi yung mga lumang langis, no, na natabunan na yan ng mga bagong technology ngayon at yung mga bagong technology ng langis din ngayon, inaalagaan niya yung mga rubbers, yung mga oil seals, pati yung mga bagong pyesa na inilalagay mo sa iyong makina. Kaya importante, kung merong bagong langis, mapa diesel or mapa de gasolina, yan po ang gamitin nyo at yan ay talagang yung kanilang pag-aaral dyan ay kung ano yung kasalukuyan na technology po ng mga makina at mga pyesa. O sige Al, sukat muna tayo. Ilan na yung nailagay mo? 3.5 po sir. 3.5? Sige, sukat muna tayo.
Okay, nasan ka na? Upul ka na. Tama yun, Isa pa. Isa pa yan, sir. Isa pa. Sige. Pag napaandar po yung papasok Oo. sa filter. Okay, angat ka agad. Oo, nandito ka na. Magpaandar ka muna, mga 5 minutes, tapos sukat ulit. Doon muna tayo sa 3.5 ha. Kung tutusin, nasa ibabaw pa yung ibang langis niyan. So yun mga kapatid, medyo madilim na. Ayusin ko muna yung problema ni Kernel. Ay Kernel, halika nga dito. Ayaw mo? Ayaw magpakita ni Kernel. Uuwi pa ng Bicol kasi. Okay, eto na yung napakamahal na owner type Jeep, pero wala tayong magagawa. Yun ang pangarap ni Kuya Dario. Doon sa mga unang vlog ko po talagang pangarap niya. Sabi nga niya, nung kabataan pa niya, wala pa siyang pambili talaga ng owner. Yun na yung pangarap niya. Kaya nung siya ay meron ng pera, kahit na mahal yan, no? Dahil siya ay taga-Australia, no? Bakasyon lang dito sa Pilipinas. Kahit na mahal yan, magpapagawa siya ng paborito niya at pangarap niyang owner type Jeep. Ito nga po, si Tamiyak. Kasi iyak talaga siya sa laki ng nagastos. Pero at least ngayon, ay okay na to. Makukuha niya na bukas. Tulad lang ng bilin ko, Kuya Dario, pag ikaw ay nakita ng LTO, sigurado may impound ito. Kaya pag-aralan mong mabuti, kung kinakailangan, ibiyahe mo ito ng gabi, yung wala mo nang maninita. Kasi ikaw ay naka-temporary plate lang. Kung maayos mo na bukas yung duplicate plate, or temporary plate na meron talagang nakasulat doon sa plate number na temporary plate na galing sa LTO, ayan, magagamit mo na po itong sasakyan mo. Iwas huli lang po talaga, iwas gastos na naman. Sige nga Al, start mo muna. Ayan na po, kumandar na. Hayaan mo lang naka-idle. Idle ka lang muna, mga 5 minutes, tapos sukat ka ulit ng langis. Okay? Mga kapatid, ito muna ang vlog ko po sa inyo. Kung gagayahin nyo si Kuya Dario, nasa sa inyo po yan. Paborito to ng mga pulis nung araw dahil ginagaya nga po nila. Sino ginagaya nila? Si FPJ. Ayan, na mga ano pa yan no? Ano ba yung suot nila? Leather jacket. Yan, si FPJ. Marami po talagang sumunod dun sa yapak ni FPJ. Kaya po sumikat yung mga FPJ din na OTJ. Mga kapatid, maraming salamat. Ginabi na po tayo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.